Magandang umaga po mga boxing fans. Naoya Inoue, mga idol, ang number 1 pound for pound king ngayon po ng Ring Magazine versus ang ating pong WBC featherweight champion Mark Magnifico Magsayo. Bakit po ang dami nagsasabi at ang daming humihiling na makita ang laban na to? Ito po bang laban na to ay posible? Pag-usapan po natin yan. Intro po muna tayo. We are live. Good day, everyone. First, I would like to thank Sir Manny Pacquiao, Sir Sean Gibbons. Mark Magsayo will translate. First, I would like to thank God for giving me this strength. We'll have the main event of the evening. Okay, so ang dami nagsasabi. Nakikita ko sa comment section may mga content creator din na nagsasabi na Naoya Inoue versus Mark Magnifico Magsayo sa featherweight. Ito ba ay posible, mga kaibigan? Marami po nagsasabi na kung aakyat man ng timbang si Naoya Inoue, of course now nasa 118 po siya at he is very vocal sa kanila pong plano na pag-akyat sa 122 pounds once na ma-unify niya na po ang mga belt o siya po ay tanghalin ng undisputed. So, kung siya po ay maging successful sa 122 pounds, if in case siya po ay aakyat ng 126 pounds, mga kaibigan, sa aking pong pananaw, maliit po siya even at 122. Maliit din po siya, of course, sa 126. Akin pong dalawang beses nang nakitang personal itong si Naoya Inoue at ako po ay mataas pa ng bahagya kay Naoya Inoue. I think he's 5'5", ako po ay 5'6". At ang kanya pong walking weight o yung kanyang timbang kapag hindi siya nagre-reduce ay hindi siya po ganun lumalaki. Hindi po siya kagaya ng ibang boxer na tabain na pag wala pong laban lumalaki ang tiyan, ang lieg po ay lumalaki. Si Naoya Inoue po ay hindi po siya ganung tabain. Kagaya din po ni former WBC champion Nonito Donaire na kahit walang laban ay hindi gaanong lumulobo. Maybe ito rin ay dahil sa kanyang edad, bata-bata pa si Naoya Inoue at ito po ay dahil na din sa kanyang disiplina na kahit walang laban ay nagpapapawis at nag-iensayo pa rin. Punta naman po tayo kay WBC featherweight champion Mark Magnifico Magsayo. Sa totoo lang, mga idol, mga kaibigan, advantage kay Mark Magnifico Magsayo na nasa featherweight siya. Bakit po? Meron po siyang size advantage. Malaki si Mark Magsayo, mga kaibigan, sa featherweight division. I remember, mga idol, nang sila po ay magtabi ni Senator Manny Pacquiao, both of them hindi pa po sila nagre-reduce, wala pang mga paparating na laban when he signed his contract under MP Promotions, mga idol. Ito pong si Mark Magsayo, mas malaki pa po physically kay Senator Manny. So, if in case Naoya Inoue will move up to 126, I think si Mark Magsayo that time, siguro kung hindi nasa lightweight, baka umakyat na ng welterweight. Malaki po ang kaha ni Mark Magnifico Magsayo. Siya po ay nasa mid or pa-late 20s na. And siya po ay, ang kanyang body structure ay tingin ko talaga kayang-kaya niya makipagsabayan din pagdating ng araw sa welterweight kasi ang kanya pong laro ay pahinog pa din ng pahinog, papunta pa din siya dun sa kanyang pinaka-prime, although he is now being considered as one of the Filipinos that can be considered as the next Manny Pacquiao. Not necessarily na kokopyahin niya Senator Manny Pacquiao, but that compliment is only used for selected the Filipino fighters na may malaking potential to be a big star, which is yun naman na siya ngayon since he is already a WBC World Champion. By the way, si Mark Magsayo po ay lalaban kay Ray Vargas. Ididepensa niya po ang kanyang titulo at nasa isa pong pribadong exclusive training ngayon si Mark Magnifico Magsayo. Kaya po siya po ay very focused. He is not entertaining any toxicity or any issues sa outside of his boxing, mga kaibigan. Kaya asahan po natin ang napakagandang performance, mga kaibigan, ni Mark Magnifico Magsayo at nananawagan po kami ng inyong mga suporta at panalangin para po sa tagumpay ng ating WBC featherweight champion. Yun lamang po, mga idol, at syempre nais po namin ipaalala sa inyo, July 1 sa Monterrey, Mexico, ang isa pa po nating kampiyon, ang IBF World Minimum Weight champion na si Rene Marcuarto ay ididepensa po ang kanyang IBF World 105 title dito po kay Daniel Valladares ng Mexico. So maraming po salamat at magandang umaga po sa inyong lahat.